Lacto Coffee, probiotic food supplement. Kay sa Lacto Coffee, pirmitang healthy. Sukad pa sa una, natong kauban, nga makahimsog yun sa kalawasan. Sa tanang kasakit, ug mga problema, sa Lacto Coffee kita matabangan. Lactobacillus nga kinahanglan sa atong kalawasan. O Lacto Coffee, o Lacto Coffee, sa Lacto Coffee pirmitang healthy. O Lacto Coffee, o Lacto Coffee, sa Lacto Coffee pirmitang healthy. Sukad pa sa una, natong kauban, nga makahimsog yun sa kalawasan. Sa tanang kasakit ug mga problema, sa Lacto Coffee kita matabangan. Lactobacillus nga kinahanglan sa atong kalawasan. O Lacto Coffee, o Lacto Coffee, sa Lacto Coffee pirmitang healthy. O Lacto Coffee, o Lacto Coffee, sa Lacto Coffee pirmitang healthy. Lacto Coffee, bringing health into your home. Sa bawat sulok ng ating bansa, may mga kwento ng tapang ng mga taong patuloy na lumalaban. Sa bawat sandali ng kahirapan, may tinig na nananatiling tapat at mga pusong tumutugon sa panawagan ng sambayanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. At ang oras sa Bantay Radio Cebu, alas 11:04. May buntag Sugbo. May buntag Metro Cebu ug kinatibukang probinsya sa Sugbo, mga kasikbit nga lalawigan. Ikan sa Luzon, Visayas ug Mindanao. Kumusta? Welcome sa lain natong edisyon sa atong tulumanon. Pulso sa katawhan. Inilang inyong mabati sa atong sibianan sa Bantay Radio Cebu. Ato nang timbayahon ang atong mga suking tigpabinaw. Ilabi na diha sa lungsod sa Sambuan, Cebu. Naka-live ta karon or naka-hook up ta sa DYAJ FM. Ato mga listeners diha, kumusta? Noon ba ang atong mga listeners o viewers sa atong ang online platform? Ato ang live streaming dinhi sa Bantay Radio. Kumusta ang atong mga Filipino workers nga tuwa karon sa nagkalain-lain nga kanasuran?
Kumusta mong tanan? Maing udto, maing hapon ug maing gabi. Mag-inaot mi ha diri sa Bantay Radio Cebu nga na kamo sa kapiskay ug kamaya sa inyong panglawas. Ining mga oras sa kabuntagon. Ako si Ray Pasaporte, mo'y magiguban kaninyo hangtod kita sa alas 12 sa atong tulumanon nga maghisgot ta og mga isyu nga may labot ang haring lungsod. Nagunang hisgutana nato karong buntaga di ay usa ka kini ang runner ang naangol human kini na dasmagan og sakyanan niadtong Sabados kadlawon diha ni sa may Dan Archbishop Parias sa dihang ni apil ni og Fanran kining biktima nga taga Barangay Kanduman sa Dakbayan sa Mandawi unya 18 anyos pa ni maong babay nga wa ni mabantayi sa driver sa Honda Civic sa dihang nagdagan ni subay diha sa baong nadapit. Naangol ning maong biktima kay nalamba ni sa simentado nga karsada human siya nga naigo sa sakyanan. Palihog rin ko na engineer, kalimot ko na. Samtang sa lain nga balita, di ay usa ka 32 anyos na nga lalaki nga giingong nangawat ni ugbag sulod sa usa ka kan-anan diha sa Barangay Mabolo. Niadtong Sabado. Apa nadakpan ni kay naunsa man po ning suspect nga human niya gikuha ang bag o niya gikuha ang sulod sa bag o niya iya mahinoong giuli. Dunay cash o cellphone sa biktima. Nakabantay ning biktima nga nawa na ang iyang bag moto nga nagpatabang ni sa gwardya diha sa usa ka fast food chain sa Barangay Mabulo. Nadakpan hinoon kay iya hamang giuli na konsensya siguro ni siya. Nakuhaan man sa CCTV camera. Iyang giuli kay wa na isod tong bag. Nadakpan hinoon. Namatod pa sa suspect nga nadala rang gid kuno siya sa iyang tentasyon og kalisod sa kinabuhi mao kunong iyang nahimo to nga pagkuha sa bag sa usa ka babay mga kapulso. Nakaroon nagtingkagol na hinoon siya sa prisuhan. Forbida. Di ka ni tungod sa iyang bisyo? Or tinuod po niyang giingon nga tungod sa kalisod. Pero mo ni sagad gyud sa mga kawatan, isnatsir, tulisan. Mo gyud ni ilang rason sa una pa ni nga tungod sa kalisod, napugo sila pagsod sa pagpangawat o baka pagpanulis, pagpanglungkab. Pero tungod ni sa ilahang bisyo. Kining drugs, mga kabantay, mao gini usa sa hinungdan nga ang tao makahimo og krimen basta magumo na kaaning bisyuha. Karon perte na rabang dakahanang siya bugyon. Minilyon, kinilo na ning makuha sa atong mga tinugyanan sa Philippine Drug Enforcement Agency, PDEA, o sa PNP. Bisag asa nga anti-drug operation, wala na to kaniadto nga
makuhaan lang tag-upat 5 ka pakite. Pobre na kayo. Karon mo na. Tag-tungas kilo, ha? Tag-usa ka kilo nga shabu. Minilyon na ang kantidad. Grabe na gyud ang pagkuyanap sa illegal nga drogas diri sa Pilipinas. Dili lang diri sa ato sa Sugbo. Lakip na ang ubang lugar sa Pilipinas nga duna po'y mga dakpan sa atong mga otoridad atol sa ilang anti-drug operation. Ambot og wa na gyoy kasulbaran ning problema karon sa droga sa Pilipinas. Kay bisan asa karong lugar, no? Daghan na kaayong shabu. Wa na gyoy kukahadlok ning mga drug poser sa pagpamaligya karon og shabu kay wa na may katong ilahang gikahadlokan kaniadto panahon pa sa administrasyon ni kanhi Presidente Rodrigo Roa Duterte. Wala naman. Kay kon himuon ni karon ang atong mga kuan diha sa Tiabaw sad ni. Tiabaw kay gipamatay ang mga drug poser. Pero wa gyud ni sila mo tiabaw kadtong mga nabiktima sa mga adik. Numero 1, kining Commission on Human Rights nga mo conduct dayon og investigation kung dunay mapatay sa atong mga otoridad atol sa ilahang anti-drug operation. Anaa bitoy mga sakop sa Philippine Drug Enforcement Unit, kaning PDO, nga mo pahigayon sila anti-drug operation unya dunay mga suspect sa ilaha or dunay sila target nga manukol kay armado, makahibaw or makabantay nga uy pulis maning among gikatransaksyon. Mambusil og una sa atong mga otoridad dunay nangamatay na ini nga mga pulis atol sa ilahang anti-drug operation pero nagsaba-saba ba ang ato ang mga sakop sa Commission on Human Rights? Wala gyud. Munay gingon nga all rights. Pero kining mga durugista maoy mapatay sa ato ang mga otoridad, ato dayon. So dayon ang Commission on Human Rights. Musulo dayon. Pero naay mga gipang lugos diha, gipang dagit, gipang lugos, unya napalgan, pipila ka adlaw, patay na, awa gyoy himuon nga investigasyon ng ato ang CHR. Unya, samtang sa laing balita, di ay 41 anyos nga babay. Gitigbas man ni sa iyang kanhi kapuyo kay matod pa sa report, nihangyo ning suspect nga makigbalik sa babay. Pero kay nagdumili naman kining biktima nga 41 anyos nga makigbalik, gitigbas man hinuon na ning suspect. Dito ni mahitabo sa barangay Talamban ning Dakbayan sa Sugbo. Ay gani nadakpan ning suspect. Kini si Sario English. Dito na ni madakpi sa barangay Pulang Bato sa Dakbayan sa Sugbo gihapon. Stila no nganong mumugos mangyod og dili na kama dili na mo balik pa ng imuhang kapuyo nganong mga intawon imo pa mangyong tigbaso noy. Ug mangita na lang gid ay kaglain, siyarog di kakakita. 47 anyos naapay madani ining suspect. Kana kon maipog trabaho. Pero gwapo ni trabaho ning tawhana awa gyoy babay nga madani ani. Naunsa na marong kalibutan ay.
Samtang sa laing nga balita di ay 200 milyones nga proyekto nga ipatuman karon tuiga sa Department of Public Works and Highways kun DPWH. Kining pondo nga 200 million gikan is DPWH adto ni ipatuman kining maong proyekto sa Barangay Basak Pardo ning atong dakbayan sa Sugbo. Proyekto sa flood control nga kaning maong lugar diha sa Basak Pardo, kanang tubig diha kung mubunok ang kusog nga ulan adto ni paingon sa Tagunol. Atoa dito yung mga residente dito nga nagantos sa grabe kalawom sa baha basta mubunok ganing kusog uwan. So karon ang DPWH dunay gigahin nga 200 milyones ka pesos para ipatuman diha sa Basak Pardo mga kapulso. Kani sugdan ko no ninurong karong tuiga. Ha? Gilaumang magsugod ni karong tuiga. Nga kining maong proyekto mao kuno ni makapugong unya sa tubig baha diha sa 5 ka barangay. Kaning Tagunol murag sakop naman is Kugon Pardo siguro or Basak San Nicolas ba. Mao kuno ni maka palambo kuno sa dagan sa tubig sa drainage nga magpabiling maagian ang highway diha sa Barangay Basak Pardo. Bisan kuno pag kusog ang uwan, bisag kusog pa ang uwan, mao ni makapugong na unya sa paglunop dihang dapita diha sa Tagunol nga doon ako'y kauban sa una nga naa na ron sa PCO, sa Presidential Communication Office, Dires Visayas, nga mag-uol in town. Nga kung mag-uwan, wa na. Ang iyang motor ay iubog na lang yun. Naidali in tawag uli. Kay tungod sa kalawom diha sa tubig diha sa Tagunol. Pero kanang tubiga, gikan na Dires babaw. Adugay na nang maong problema diha. Now karon kining 200 milyones ka pesos nga gipunduhan ni sa Department of Public Works and Highways manghinaota. Mga kapulso nga kini maoy makasulbad na sa dugayng problema diha sa baha ug nagantos ang atong mga kaigsuonan diha kon mubunok ang kusog kaayong uwan. Unya ang kining naghisgot mangyudag flood control project karong tuig 2027 gibalik naning maong pundo gikahinan ni sa Department of Budget and Management og dako kaayo nga pondo alang sa flood control project. Karong tuiga wala man ni. Giwagtang ni. Wa ni punduhi tungod adong kontrobersyal sa flood control project ni adtong miaging tuig sa dihang gipa niingon si Presidente Ferdinand Marcos Jr. atol siyang sona nga mahiya naman kayo. Now karon niingon si Senate President Win Gatchalian nga duna kuno sila gihimo karon nga mapugnan kining mga ghost projects nga nag-require sa Department of Public Works and Highways nga musumiter og insaktong geographic coordinates, station numbers alang sa gisugyot nga 107 billion nga flood control funds para sa
2027 mga kapulso. Doon na sila gihimo aning lakang ron aron mapanalipdan ko no. Kining mga ghost project sa flood control nga nagpasiugda ni sa kining mga proyekto nga dili klaro gyud. Dili klaro. So kinahanglan ko no nila ning butangan o kanang GPS. So nindot ni. Kay dunay mga kuan ron, dunay mga nitumaw ron nga isyo sa DPWH kining project sa flood control nga ghost project gani doon na napasakaan og kaso ani. Si kanhi Senador Ramon Bong Revilla Jr. nga napasakaan nig kaso tungod adtong iyahang project nga or ghost project sa flood control mga kapulso. Atong oras, 23 minutos na pasado alas 11. Mubalik ko karon taud alang pasadugang mga hisgutanan dining isyu sa flood control mga kapulso. Ato sa ni padangat ang mahinungdanon kaayong pahinumdom. Please stand by. May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopaffy, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopaffy araw-araw. Natural ang galing. Ako si Vanessa Almeda, taga Talisay City. Na-discover na ko ang Lactopaffy katong nasakit ko, na diagnose ko nga nakoy kidney stone noong Marso 2018. Yung 2 weeks lang siya nga nigamit jud ko religiously sa Lactopaffy. Nya 3 times a day. Nya after 2 weeks yun, nakita jud nako ang dako jud siya nga miracle. Kay ngano ni gawas ang bato. Pamatud-an jud nako nga tinuod jud siya na naagid siya effect di ay sa imuha ang lacto. Regardless pa nga naa kay giinom nga tambal, ang pinakanindot pa jud ato no kay ni-stop ko inom og tambal and I just used Lactopaffy for 2 straight weeks. Unya ang bato nigawas jud siya. Pagkanindot jud kay sa piling. Mo na moingon kong tinuod jud ni. Nya mao pa jud ni siya ang nindot kayo nga nahitabo kay prior ana giingnan pa jud ko nga operahan ko kay grabe na daw kuno ang akong sitwasyon sa akong bato kay naamang ko'y stones both sa left and right kidneys. So ang diagnosis ng doctor was i-operate ko diha-diha dayon pagkatong nadala ko sa hospital. Pero wala jud nako na gihimo. Nangita ko laing paagi. Ngunit siya nga na abot jud ko nga nangita ko nga nakadungog naman ko na may istoryadaan nga nagingon nga ang Lactopaffy no siya miracle drink siya in a way kay katong gisaysay sa ako ang naay usa ka pasyente nga naa siya sakit niya iyang giimnom. So ako gyud siya gi-try mo tong wala na ko niagi og operasyon. So hangtod karon padayon kong nag-inom sa iya para matotally cleanse na jud siya. Unya ang epekto sa ako kay more than a month naman jud ko nga nagamit. Ang epekto siya sa ako wala na ko'y mabati nga sakit sa akong likod. Dinhi sa ako ang right side. Wala na ko'y mabati nga sakit sa akong left. Naapay gamay na lang jud siya nga akong bation. Unya positive jud ko nga mawala jud ni kay ngano padayon ra gihapon kong nagainom sa Lactopaffy. Religiously gid na nagainom.
May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing. At ang oras sa Bantay Radio Cebu, 27 minutos na pasado alas 11 sa buntag. Okay, daghang salamat. Balik ta dinhi sa atong tulumanon, pulso sa katawhan. Gihapon ang ubos yung alagad sa kahanginan. Ako si Ray Pasaporte. Hangtod kita sa alas 12 sa udto. Kining atong tulumanon gipaluyuhan sa Lactobiotics Worldwide Corporation ug ASE Laboratories Incorporated. Ang Lactobiotics Worldwide Corporation tigama ni sa Lactopuffy Food Supplement, Lactovital. Ang Lactopuffy mga kapulso mapalit ni sa inyohang mga suki nga butika or sa pinakaduol nga butika diha sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar. Unya naani mapalit pod ang ato ang Lactopuffy o ingon man ang Lactovital sa mga sangang butika sa Rose Pharmacy nationwide. Naasad ni sa 360 Pharmacy. Gawas niya na ang Lactopuffy o Lactovital mahimo sad ning maka-order mo via online sa Shopee o Lazada o TikTok. Maupod ni sa ASE Laboratories Incorporated ang tigama nining Lactoplant, Lactovet, ug uban pa nga mga produkto sa ASE Laboratories. Katong mga mag-uuma nga tuag yun sa mga bukid na ba, lagyo ng lugar. Nya, karon sagad doon na may mga cellphone. Arin na lang mo sa online, no? Basta namoy data, maka-order mo sa ato ang mga produkto diri sa Lactobiotics Worldwide Corporation ug sa ASE Laboratories Incorporated. Kay COD man cash on delivery. So, pag andam lang mo kwarta diha, sayo na lang kaayo, orderon ang ato ang mga produkto diri. Nana sa online Shopee o Lazada, ingon man TikTok mga kapulso. 29 minutos na pasado alas 11. Karon kini bang pagpabalik sa budget sa flood control project para sa sunod tuig nga ipatuman sa pipila ka mga lugar dinhi sa nasod, lakip na dinhi sa Sugbo. Kay ni anhi man to si DPWH Secretary Vince Dizon. Diha to sa kinasangan ni adtong miaging simana kay gisusi ang maong lugar human nakasinati o grabing baha ni adtong nakalabayng mga duha na kasimana. Lubog sa baha diha ang barangay kinasangan, gumikan kay nakasinati punta o grabing pagbunok sa uwan sod sa pipila ka adlaw. Sumotoy gisusi ni DPWH Secretary Vince Dizon. Unya iyang gikuan tan-aw dito ang mga drainage, ang kining kanal nga maoy agianan sa tubig dihang dapita. Nga mao ni palambuon diha. Gahinanig budget karong sunod tuig mga kapulso. Posible nga kining maong proyekto unya diha sa drainage system mao ni makapa lambo o makapawagtang unya sa baha dihang dapita nga maoy nakahasol sa atong mga kaigsuonan diha sa maong dapit og mga kasikbit pa nga mga lugar.
So kining pagpabalik sa budget sa nasudnong kagamhanan para karong sunod tuig, pagpabalik po ni sa pagsalig sa gobyerno mga kapulso. Kay karon ni tumaw man ni ang isyu bitaw sa flood control. Nga doon na gipasakaan og mga kaso, doon na mga napriso, samtang doon na sa gipasanginlan nga nalambigit sa flood control, pero hangtod karon wa pagyod mapasakai og kaso. Ha? Sumonay dakong balita karon. Kining pagpabalik sa pondo alang sa flood control projects sa proposed 2027 national budget. Niadtong niaging tuig, gitangtang man ha? Gitangtang ang daghan kaayong locally funded flood control projects para sa karong tuiga sa 2026. Ha? Kay matod pa, tungod kuno sa panginahanglan sa mas hugot nga pagsusi og sa mga aligasyon sa anomalya nga gikalambigitan sa mga district engineer sa DPWH din sa ato pagani. Doon na mga gipanggulbaan ron kay doon na ito sa sinsin ba to? Nga doon na mga dili mo minus 20 ka mga individuals. Apil na niini ang mga district engineer sa Department of Public Works and Highways nga posibleng mag-atubang og kaso sa ombudsman mga kapulso. Sumukabat sa 107.4 bilyones ang gisugyot nga pondo alang niining flood control project para karong sunod tuig mga kapulso. Pero ang pangutana sa ordinaryong mga tao or sa ordinaryong katawhan, kung ibalik manggani ang budget, unsaon man ninato? Pagsiguro nga ang kwarta dili na usab mga kapulso, mahanaw, masayang o mapunta sa mga proyekto nga papilra, papilra na to makita or kanang gipangkuan diha nga gipang istampa diha nga maagian na to sa daplin sa karsada nga duna di ay project diha nga tukuron or duna na ongoing nga project dihang dapita pero di ay ghost or substandard project. So kining problema sa baha dili man gyud ni mahimo nga sa politika lang nga dili po ni problema nga moabot sa panahon sa eleksyon ug mawala human sa eleksyon. Kining problema sa baha. Kada kusog sa ulan, ang unang mga maapektuhan mao ang ordinaryong mga tao. Unya makahuna-huna dayon ta. Nga sus ang flood control nga gipahibaw ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa miaging tuig nga pila pa man kabuok ang napasakaan og kaso. Pila pa kabuok ang napriso. Pila pa kabuok ang kontraktor ang nafailan og kaso. Og daghan pa nga na-involved nga mga politiko nga gipasanginlan niining isyu sa flood control nga nakadawat sila mga dagko kayong kickback nga hangtod karon wa pa gyud wa pa ba imbestigaha kay wa may na file nga kaso. Wa man ta makadungog og dunay laing mga politiko nga nakadawat og kickback sa flood control scandal nga napasakaan og kaso gawas nilang Ramon Bong Revilla Jr., kanhi senador, si Jinggoy Estrada, adili noon to, lahi itong ilahang katong kan Jinggoy. Ang kang Rodante Marcolita, lahi sa dinoon to. Ilahang kanhi Congressman Mike Defensor. Pero pila pa man kabuok ang
filean og kaso og napriso. Kay nahilom ni rong isyu ha. Nahilom ni. So mao na. Gawas aning makahinumdum ta sa mga kaning isyu sa flood control. Nakahasol ni kining baha nga atong sinati panahon sa kusog kaing uwan mga kapulso. Maka hasol ni sa mga negosyo dinhi sa ato. Kana mga sakyanan nga moagi diha ni ato ana lawom na kain tubig. Og labaw sa tanan ang atong seguridad mga kapulso. So dili ta mahimong musupak sa flood control. Budget nga ibalik karong sunod tuig. Tungod lang kay adunay nangaging anomalya. Di ta supa ka ni. Kung makaayo ni, okay. Ipadayon ni. Kining maong budget nga 107.4 bilyones ka pesos, pwede ni ipadayon. Sa nasod nung kagamhanan, nga ipatuman sa nagkalain-laing lugar dinhi sa nasod. Pero kinahanglan gihapon nato ang flood control projects apan dili sabta. Dili usab sakto nga tungod kay dako ang problema sa baha, automatikong pasagda na lang nato ang paggasto pod sa kwarta. Kay kini buhis baya nis mga tao. Buhis nis mga tao, maabitaw ng ang mga netizen maningil gyud. Magsigig pangutana, kumusta naman ang investigasyon sa flood control project? Hain naman. Unsa na may dagan karon? Nga kanang kwartaha nga naglambigit og binilyon o trilyon ka pesos nga gipundo sa flood control project, buhis intaw nas mga tao gipatuloan nagsingot. So, mo na nga kinahanglan karon ang budget with accountability gyud. Kinahanglan naagay naipondo. Unya nasay manubag. Nay manubag. Apan sa dili pa nato ipadayon ni mga kapulso, mupadangat usa tag dugang mensahe. Atong oras 40 minutos pasado alas 11. Please stand by. Bring health into your home. Lacto Puffy Health Alert. Sa mga mahiligon sa party, dili kalikayan ang makainom og alcoholic drink ug maka-experience og hangover. Ang presence of alcohol sa dugo mo'y hinungdan sa paglabad sa ulo ug pagkalipong. Ang Lacto Puffy Health Supplement nga gi-analyze sa laboratory sa Norway adunay amino acids nga makapalagsik sa kalawasan ug maka-counteract sa epekto sa alcohol. Likayi ang sobrang pag-inom og alcoholic drinks. Inom og Lacto Puffy and bring health into your home. Health into your Gabay sa maayong panglawas. Atun kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Nasayod ka ba nga ang tao mahiligon mo kaon o prutas o utanon layo sa risgo sa chronic diseases? Ang utan o prutas o tinubdan sa potassium, fiber, folic acid o vitamins A, E ug C. Ang potassium makatabang sa pagmintenar sa imong blood pressure ug ang dietary fiber gikan sa utan makapaus-us sa blood cholesterol level ug sa risgo sa atake sa kasing-kasing. Mga gabay sa maayong panglawas. Atun kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Lacto Puffy. Bring health into your home. Bring health into your home. Kung magdaghan ng bad bacteria sa kalawasan, musangput kinig mga balatian. Mahimong masumpo kining tanan, kaya niya na ang kasulbaran. Lacto Puffy, tinubdan sa good bacteria, umas na ilan nga probiotics, nga mo'y mupugong ug musumpo sa pagkuyanap sa dautang kagaw.
Lactobacillus Food Supplement. Lacto Puffy. 100% natural. Way gipiling edad. Tanan mahimong moinom sa Lacto Puffy. Aprobado sa Food and Drug Administration. Health into your home. Kung ikaw ay may hika, hyperacidity, ulcer, diarrhea, constipation, arthritis at hemorrhoids, ugaliin na ang pag-inom ng Lacto Puffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa iyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto Puffy Health Supplement. Mabibili na po sa inyong mga suking botika. Tulungan ng inyong katawan na makaiwas sa singaw, tonsillitis, ubo, hyperacidity, dysmenorrhea, tagihawat, sakit ng ngipin, sore throat, lagnat, allergies, skin diseases, at sinusitis. Ugaling uminom ng Lacto Puffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotic drinks na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto Puffy Health Drink. Mabibili na ito sa inyong mga suking botika. Cebu's agricultural challenges are structural. Irrigation infrastructure is limited. Agricultural zoning is fragmented. Soil rehabilitation and crop planning lack continuity. The solution is the establishment of an agro-economic zone in Cebu. This zone integrates modern irrigation systems, science-based crop zoning, standardized crop rotation and soil conditioning, farmer training and agri-technology, direct access to processing and market, increases productivity, reduces imports, creates jobs, and strengthens rural economies. The agroeconomic zone in Cebu is not a concept for the future. It is a decision that must be made today. Itong oras sa Bantay Radio Cebu, 16 minutos na lang sa dili pa mag alas 12. Okay, daghang salamat. Balik ta dinhi sa atong tulumanon, pulso sa katawhan. So, balik ta, no? Karong sunod tuig, sa first quarter siguro or second quarter sa 2027, makakita na ta og daghan kayong mga heavy equipment unya diha sa kadalanan nga atong maagian kay kini laging pagpabalik na sa pondo sa flood control para karong sunod tuig. Now, kung dunay mga proyekto nga atong makit-an diha karong sunod tuig, mao ni mga pangutana gyud sa atong mga kaigsuonan nga kuan nga kinahanglan klaro asa dapit unsa kadako ug kinsa ang kontraktor, unya pila sad ang gasto ni anang maong proyekto sa flood control, kano sa aman sugdan og kano sa mahuman. Kay mao man ni kining mga kontraktor nga mga tikasandag ko, ha? Dua-duaon lang ka diha sa kuan diha, ilahang ipamutang diha sa kuan nga kanang ilahang timeline nga gisugdan anang buwana unya matapos kanang buwana sad, pero di ay ghost project di ay or substandard. So kinahanglan nga makita gyud sa mga tao, no? Makita sa mga kaigsuunan natong mga magbubuhis diha sa ground ang proyekto nga gibayran sa gobyerno, sakto ba? Unya ang Department of Budget and Management kining DBM niingon naman ni nga mas hugot kuno ang kanang biting sa mga proyekto alang sa 2027 budget. Kaya na-appeal naman ni sa budgeting karon tuiga. Kining 7.2 trillion pesos na-appeal na ni ang budget sa flood control para karong 2027. Mo ni atong klaruhon gyud, no?
kinahanglan na to ang monitoring system aron masubay ang paggamit gyud sa pundo ug ang aktual nga accomplishment no sa baong proyekto. Kani kadako aning punduha. Ha? Kadako ani billions guni pesos. Dako kay ni. Ha? So mga kapulso, mga kabantay, ang sistema mahimong sa papel apan kinahanglan nga adunay tawo nga matinud-anon gyud unta. Sa pagpatuman niining maong project sa flood control. Kay unsaon man nato sa pagkontrol sa flood kung ang korupsyon mismo mao'y pirmi nga moapaw. Mao'y pirming moapaw. Mao nga akong mensahe mga kapulso ngadto sa national government nga ibalik ang pondo, okay. Waay problema. Ibalik ng pondo sa flood control. Ayaw lang to ibalik ang karaang sistema in town. Nga wa gyoy klarong transparency o accountability. Dapat ang matag piso sa mga magbubuhis adunay klarong destinasyon o klarong resulta sa pagpatuman sa mga proyekto diha. Unya, sa mga kontraktor o opisyal sa DPWH, kinahanglan nga mapamatud-an ang kadtong nangurakot kani perte na imposible kay guay kinawatay ani. Imposible guay makapaldo ani karong sunod tuig. Iyahay lang ni rog lihok. Iyahay lang ni rog pangontrata ron ang mga taga DPWH o kinsay ilahang padagon nga kontraktor or kinsa to'y mga suod nga kontraktor sa mga politiko. Kinahanglan gyud unta nga kung dunay proyekto sa flood control kinahanglan nga adunay manubag yun ubos sa balaod. Kay kining kwarta nga gi gasto or gastoon sa flood control dili ni kwarta sa gobyerno. Ngaway tag-iya mga kapulso Kwarta in town is mga tao Kwarta nis mga magbubuhis. Kwarta nis mga trabahante. Nga nagbayad og buhis. Kwarta ni sa mga ginikanan nga naning kamot para sa ilahang pamilya. Busa kining pagbalik na sa flood control budget karong 2027 ato ning tanawon. Kay dili kini lamang isip pagbalik sa pundo kundi isip pagbalik ni sa responsibilidad. Ang atong pangandoy diri sa itong programa Pulso sa Katawan, simple ra kayo. Kung muulan, dili na kinahanglan mangandam ang katawhan nga mulangoy pata or muubog ta diha sa taga-liog, sa taga-dughan, sa taga-tuhod nga tubig sa baha. Dili na ta kinahanglang mulangoy. Kung adunay flood control project mga kapulso, dapat mulihok kini kung gikinahanglan man gani. O kung dunay public money, kinahanglan makita ang public benefit. Makita nga ang kinabag-ang katawhan makabenepisyo gyud sa usa ka proyekto. Kay ang tinuod nga sukdanan sa flood control mga kapulso, dili ang kantidad sa budget, kundi ang pila ka pamilya ang naluwas. Doon na ba yung nangamatay gyud aning baha? So, pila ka komunidad ang napanalipdan o pila ka kinabuhi ang wa mabutang na sa peligro. Mao kana ang flood control nga angayan gyud natong angayan sa katawhan nga kana bang klaro
sa pagpatuman sa maong proyekto dili kay way klaro tungod kay gipaldo na sa mga politiko, gipaldo na sa mga taga DPWH, gipaldo na sa mga kontraktor. Ha? Kining maong isyo, sus, hangtod sa hangtod yun. Di kita makalimot ani. Basta mo bunok ang uwan, makahuna-huna kita aning flood control scandal. Kay murabag pagbuot sa kinaiyahan nga. Ha? Murabag ang kinaiyahan mo'y nagbuot. Nga maka hinumdom dayon ta sa flood control kung mubonok na sad ang uwan. Wa ra bagyoy sus, ambot lang. Kining maong isyu sa flood control, ambot lang. O doon na pabaylain nga mga politiko, mga kontraktor, nga ma-priso sa dili pa matapos ang termino ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. mga kapulso. Mao kini ang atong baruganan diri sa atong tulumanon, pulso sa katawhan nga kinahanglan ang proyekto atong bantayan og ang pundo mismo, ha? Ug labaw sa tanan bantayan ang interes sa katawhan mga kapulso. Manghinaot ang kining maong proyekto sa flood control karong sunod tuig na mapatuman ni sa sakto unya pulido kay basin unyag sus igon tag kalamidad dire maigo ta sa kalamidad karon normal lang nga uwan pila ka adlaw baha unsa na ka ug dunag yoy kalamidad nga moigo sama sa bagyo nga magda og daghan kaayong tubig. Unsaon man nato na? Ha? Unsaon man nato na pag kuan unya, pagpanagang kun ang kinaiyahan na mao'y maningil. Mag-andam lang ta dihag sa man rubber boat nga mao'y pasakyan unya sa ato ang mga pamilya diha nga girescue tungod sa taas sa tubig baha. Lisod kayo ang sitwasyon sa uban natong mga kaigsuonan panahon sa kusog kaayong uwan nga mo lunop dayon ang ilahang gipuy-an diha. Perti paita, luoy kayo. Ako magtan-aw ko anang mga naa sa social media nga gipang-post diha nga susto ay tubig dito nga tubig baha nga ni sulod na sa ilahang mga panimay. Pastang luuya. Pero ang mga politiko ani nga dunahi isyo sa flood control murag manago ha? Manago. Manay gingon nga nabag baka ni ika atubang ning mga tawhana no? Panahon unya sa kampanya sa 2028 national elections. Napabaka ni ikaatubang ning mga tawhana. Makaingon tag naa pa man gani mga baga ginignaw. Ngayon padayon namong mangila diha sa mga butante. Ha? Padayon lang ninyong ilaron ang mga butante diha sa inyong tamis kayong mga istorya diha. Pero kining mga politiko nga mga kawatan wa man ni katagbawan sa ilahang posisyon. Wa ni katagbawan. Kay para nila magbalik-balik sila papili ni anang maong posisyon kay wa pa sila matagbaw sa ilahang mga kinawat nga kwarta diha gikan sa mga magbubuhis.
Gingon nga kita ray giilad ani. Nguna karong sunod eleksyon ay na magpailad oy. Ha? Ay na magpailad. Niya nang mga karon na natay mabasahan diha social media nga modagan kuno sila. Magpapili sila kay mao ni ilahang gusto, mao ni ilahang himuon unya kung sila nay makadaog. Jesus. Wa gani da. Igo lay tamparos lagi. Wa manggani maka himo ka sa imuhang kuan diha sa usa ka distrito. Wa gani ka katarong og perform diha sa imuhang distrito unya mudagan na hinong kag dumala na nung kag sa tibuok probinsya gyud sa Sugbo. Kastan tuytuya. Ha? Wa gani ka kakuan diha nay kadaghang problema. Kining mga congressman ron nga nagtinguha nga mudagan kunuhay sila pagka-gobernador sa probinsya karong umaabot nga pinili ay sa 2028. Kani mo taga diha sa mga problema dihang ginagmay diha. Kana lang mga karsada diha sa mga kalungsuran o diha sa mga kabarangayan sa inyohan distrito. Natarong ba na ninyo? Napasiminto ba na ninyo? Sus. Sus. Diha kamo mga tigpaminaw na to nining atong tulumanon ayon na mong padaoy. Klaruhan ninyo. Tan-awan ninyo og kinsa ning mga politiko nga nakahatag ninyo tarong nga serbisyo. Ay mong padaan ng tamis kayo nga kuan ay mga tao po nila nga pastang ninduta mo dag comment oy. Pastang kanibang sus Ginoo ko. Perting pagkanindutan mo dag comment. Murag gibayaw nila ng ilahang amo diha. Pero sa tinuod wa na ka. Sus paita ning mga politikong wa gyud mga hinungdan mga kapulso. Okay, napupos na nga ato ang usa ka oras nga tulumanon. Karong adlaw pulso sa katawhan ning adlaw nga Lunes. Namilit nako. Kinana ang musunod nako nga tulumanon ang sunod nga anchor woman si Ma'am Grace Bakiro mga kapulso. Namilit na ta. Sanga na lang sa tuang Chief Executive Officer Paase Laboratories Incorporated. Ito ang CEO nga si Engineer G.G. Sanchez. Atong Assistant CEO Paase Laboratories Incorporated. Ito ang batanon nga abogado dire si Attorney Mikel Sabaliero. Among Station Manager June Carillo. Akong technical partner dire sa Picas Lawak, Engineer Kinon Sinisa. Akong pasalamatan ang atong mga naminaw karon sa atoang tulumanon dito sa DYAJ sa lungsod sa Sambuan. Atong mga viewers, listeners sa atoang online platform dinhi sa Bantay Radio. Ako si Ray Pasaporte, magpasalamat sa inyong pagpaminaw hangtod ug mapuhon sa susamang takna og istasyon. Maayong udto ug maayong pagpaniudto Sugbo. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Mapapakinggan sa Bantay Radio Cebu with simulcast on 12 radio stations across Visayas and Mindanao at sa buong mundo sa pamamagitan ng Bantay Radio online streaming. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino.